Good evening mga kamotor lover. Yan, bali magta-taxi vlog na naman tayo ngayon. Pero ang pagkaiba ngayon, gabi tayo magta-taxi vlog. Bali, ang oras na natin ay ito. Yan, 5:51, bali magsi 6 o'clock na. Kaya gusto kong ipakita sa inyo kung anong klase rin ng kung paano yung sitwasyon din namin kapag sa gabi kami nagta-taxi vlog. Pero ngayon, umpisa na natin ngayon para hindi pa masyadong madilim. Kasi kung masyadong madilim na, sigurado wala na kayo makikita. Dito lang siguro sa loob ng sakyan natin yung makikita, pero dito sa labas, siyempre hindi na. Dahil nga, siyempre, yung ilaw na lang natin at saka yung mga ilaw ng mga kasalubong natin ang nakikita. Kaya ganito, umpisa na natin na mag-taxi vlog. Bali, humabot na tayo ng almost 10 hours na nagbebay. Kasi kanina nag-umpisa tayo ng almost 8 tayo nag-umpisa kaninang umaga. Ngayon magsi-6 na, kaya yun na, mag-10 hours na tayo nagbebiyahe. Ang biyahe natin hanggang umaga pa, siguro hanggang alas 2 siguro tayo ngayon. Kaya mamaya kakain na tayo pagkatapos natin mag-taxi vlog. Kasi katapos lang natin kumain kanina mga 3 o'clock, mga 8, yan na, pwede na naman tayong kumain. Kaya paano mga kamotor lover, samahan nyo ako sa ating pagta-taxi vlog ng gabi. Okay? Usual, bali takpan na naman natin yung camera natin para hindi nahalata doon na nagta-taxi vlog tayo. Ngayon, palis na tayo. Bali, nandito ako ngayon sa mga kamotor lover sa may Luacan. Dito tayo mag-umpisa na mag-taxi vlog. Bali, umaambon na rito sa bagyo dahil nga may bagyo tayo ngayon na naman, di ba? Yung upong ba? Yung bagyo natin ngayon. Sa bagay, lumis naman, hindi direct na tumama rito sa atin. Kaya ganito na lang yung naramdaman natin, yung paambon. Yan na, may para na. Sa may airport po, yung papuntang Heaven's Garden. Okay, sige ma'am. Papunta kang langit, ma'am. Sana wag muna. Ay, hindi, joke lang. Ang ganda kasi ng pangalan no? Heaven's Garden. Papunta tayo dito sa kanan, patas ma'am. Buti sanay na kayo doon, no? Ay, hindi naman doon sa packet, doon lang kami sa bungat ng papunta doon. Okay. Sa Yung mga taga ron sanay na, no? Kasi sementeryo yung dadaanan nila, no? Oo. At least sanay na sila. Buti ma'am, walang ulan, no? Ambon lang. Medyo okay na ngayon, pero parang mas malakas na naman yung bagyo ngayon Oo, pero hindi ata tumama daw, lumisa ata. Sana ganun nga, no? Kaya hindi tatama na naman sa atin. Anong pangalan yun, ma'am? Upong? Opong. Upong. Tinanggal lang yung M mula sa Opong. Talagang parang binalik lang Kaya nga po kasi super typhoon na naman daw to. At saka malawak daw yung kanya, di ba? Oo, yung diameter niya. Nasa pa lang nandito na sa signal number 1 na tayo. Oo, some part ng Benguet, no? Signal number 1 na. Sumasabay sa na yan, yung hinihiring ng Senado ngayon. Oo, tamang-tama naman no, na puro ganito yung ngayon, sitwasyon natin. Ang kawawa dyan, Bulacan, yung talagang tinatamaan ng flood. Batangas, Manila. Halos marami. Davao. Tsaka dito sa Loñan, mayroon din. Oo nga po, yung last na bagyo, ang lakas na. Maraming bagong witness ngayon, yung yung tumayo ngayon. Ang daming binanggit na pangalan kanina Iba ay paulit-ulit na din. Ganyan talaga, Pilipino.
Pinoy. Yan, dito tayo ma'am na. Excuse me. Dami naman kasi. Daanan. Kapag may dumarating na chopper o kaya kwan, di maingay din sa inyo ma'am. Ay, opo. Kasi dyan lang kami kuya. Ay, dito lang. Ay, oh, tama-tama, malapit lang. Opo, kaya maingay. Oo. Ay, buti mo hindi doon sa heaven ha. Ay, hindi pa. Ito kuya. Ay, dito sa school lang. I see. Sige ma'am, thank you. Okay. Ay, parang Hindi, okay lang. Okay lang, okay na. Naka-update. Hindi pa calibrated. Opo, ito po. 70 po usually kasi. Ay, okay. Sige ma'am, salamat ha. Salamat. Oo. Hindi pa kasi calibrated tong kwan ko. Yan na mga boss, mabait yung pasayros natin. Hindi ko na kinuha yung kwan, yung dagdag niya, yung plus 15 dahil nga dito sa Baguio kasi tumaas na yung plug down rito, 50 pesos na. Sa akin kasi hindi pa calibrated tong sasakyan ko kaya 35 pa lang yung plug down niya. Kaya nagpa plus 15 ako. Ngayon kanina nakita yung pasayros natin na 41 yung plug down natin. Pagkatapos nagbigay siya ng 50. Hindi ko na kinuha yung kwan sana, yung additional niya. Parang kwan ko na lang sana sa kanya. Libre na. Pero dinagdagan niya, nagbigay siya ng 20. Imbis na 56 lang sana babayaran ni ma'am. Yun na, tayo na yung binigyan ng tip. Yan na, nakaisang pasayeros na naman tayo ngayong gabi na ito. Diba? Kita nyo yung buhay namin bilang taxi driver. Pagbaba, kailan maghanap ka na naman para may dagdag income. Sa akin, dahil 10 oras na yung biyahe natin, talang pagod na yung katawan. Tsaka masakit na yung likod ko, mahapdi yung mata. Dahil nga, syempre, ikaw naman yung nakadilat lang yung mata mo maghapon. Kaya yun, medyo mahapdi na yung mata ko. Pero kaya pa naman. Kaya kailangan natiisin natin para sa ating pamilya. Yan. Kasi yung sabi ko nga, ayaw ko na magutom yung pamilya ko. Kaya kailangan nagampanan ko bilang ama na maghanap buhay para sa kanila. Ang kagandahan lang ngayon sa akin, syempre, yung anak ko, hindi ko na iniisip dahil may sarili na siyang pera, dahil may trabaho na nga. Ang iniisip ko na lang yung kakainin namin at saka yung mga city services, yan na lang ang iniisip ko. Yung mga allowance tsaka tuition fees, wala na. Dahil siyempre nakatapos na yung anak natin. Ay, pagod talaga. Ganito ang buhay ng isang taxi driver. Maghanap tayo ng pasaheros. Hindi. Tsaka kwan din siguro mga kamotor lover, isip-isip ko rin na maganda rin na yung ganito parang ihalo ko yung ganito na style natin na hindi natin ipapaalam sa mga pasayeros natin na nagblog tayo, at may part din na ipapaalam natin sa mga pasayeros natin na nagblog din tayo para maisama natin sila sa content natin, para hindi natin blurred yung mukha nila, diba? Para makita yung kagaya ginagawa din natin ng mga yung dati. Yun, parang ihalo natin yon para sa ganun makapagkwentuhan tayo ng maigi sa pasayeros natin. Pero kung makita naman natin yung pasayeros natin na parang ayaw niya, siyempre ang gawin natin, huwag natin ipaalam na nagtataxi vlog tayo. Basta importante, huwag natin ipakita yung mukha niya para sa kanyang privacy.
is ano na, 6 pa na, 6:20. Bali, ilang oras na lang. Mga 6 hours na lang, gagaray na tayo. Yan, to, may nagpara na naman. Kahit na isali ko sana itong mga to sa vlog natin, nasabihin ko, kaso hindi naman na sila makita dahil gabi na. Kaya pang bukas na lang, ganun na gawin natin. Ganda ng balon mo ah. Happy ah. Saan po tayo, ma'am? Welcome sa Montesilio. Montesilio, okay. Birthday. Birthday. Ma'am, wag lang dun sa pababa ng Montesilio ah. Di ba sa taas ng Montesilio mayroon nga yung pababa, kabalumot kasi yung pinagbabarbecuehan nila. Hindi po. Oo. Sa other side. Okay. Kasi doon kasi banda kapag ganito. Oo, hindi na semento yun, di ba? Hindi ma'am, na simento naman pero malumot. Kung ganito na umaabot, hindi kami makakyat doon. Ang problema pa, tire pat. At saka matarik siya. The other side. Yes ma'am, yung pakanan ma'am na. Opo. Ay, nagatin siya ng birthday. Birthday po niya ngayon. Kanya pala. Dibigay mo nga rin yung balon sa akin. Yeah. Imbis na ako magbibigay na. May pasok sila kanina, ma'am. Pero may bagyo na ata tayo ngayon, no? Meron po. Signal number 1 na. Signal number 1, no? Pero kinder lang ang cancel. Ang kinancel nila. Okay. Sana hindi natutuloy yun. Sabi naman nila na lumihis. Pero yun lang, talagang malawak daw. Yung diameter niya. Signal number 1 lang agad. Oo. Parang ganun din daw. Super typhoon na naman to eh. Kaya kawawa ngayon yung mga binabaha. Dahil hindi sila makaka-recover pag ganun. Dito ma'am, kakanan tayo rito. Right. Okay. Kung isa lang kasi yung anak natin, madaling mag-matured ma'am, no? Parang bilis. Kasi ang kausap niya kasi matatanda, di ba? Yung pananagot niya, hindi na bata-bata yung isip niya eh. Talagang pan siya. Yung utak niya eh, parang matanda na rin eh. Saan pa tayo, ma'am? Ay, dito tayo. Okay. Coins po, sir. Yes, ma'am. Mas gusto ko yung coins. Okay, sige ma'am. Salamat. Okay, sige. Thank you. Bye-bye, baby. Where's my balloon? How about my cake, man? Where's my cake? Bye-bye. Sige, ma'am. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo. Sige, ma'am. Salamat po. Yan na. Bumaba na naman yung pasayeros natin. Kabina. Ay, baka na yata dati. Saan siya pupunta? Yan. Ganun lang. Kailangan na happy lang tayo pag nagbibiyahe tayo. Kahit na hindi naman ako nag-vlog, ganito talaga yung style ko sa mga pasayros ko, nakikipagkwentuhan ako. Pero may time din na kapag nakipagkwentuhan ako, hindi sumagot yung pasayros ko, bayan ko muna. Ang gawin ko, isa na naman na makipag-usap ako, na magtatanong ako. Kapag hindi ako sinagot, ibig sabihin
kwan siya, ayaw niya makipagkwentuhan. Kaya ang gagawin ko, tatahimik na lang ako. Ganon yun. Kasi kung kulitin mo na palagi kang nagtatanong sa kanya, baka maasar. May ganon kasi na pasayros namin na na-encounter namin na parang may pinagdadaanan. Kaya siyempre makon mo naman, at saka makita mo naman sa mukha niya pagpasok niya pa lang dito sa loob ng sasakyan, iba na yung aura niya. Yun na, huwag ka lang magsalita. Ganon. May time din na yung pasayros namin, pagpasok niya rito, umiiyak siya. Alam mo na may problema. Ang ginagawa ko, tinitingnan ko lang muna. Pag nakita ko na parang kumalma siya, doon na nakausapin ko siya. Ganon yung ginagawa ko. Pero kapag kinausap ko, hindi sumagot, babayaan ko na lang. Ganon, na bayaan mo na makapag-emote na lang siya. Kaya iba-iba yung nararanasan namin na pasahero dito sa loob ng taxi. Kasi sa akin kasi pag pumasok na rito sa taxi ko, ang parang ang feeling ko nun, ang kinakuha ko sa kanila, parang pamilya ko na. Yun ang ginagawa ko kasi nandito na sila sa loob ng sakyan ko nasa loob sila ng pamamahay ko kasi ito kasing taxi, halos pamamahay na to ng mga driver. Kasi dito na kami palagi, di ba? Ilang oras kami nandito, ito yung pamamahay namin. Kaya kapag pumasok yung pasaheros, siyempre yung pasaheros, ibig sabihin bisita na may pumasok sa'yo. Anong gagawin mo pag may pumasok na may bisita ka sa loob ng bahay mo? Di ba? Kailangan na entertainin mo. Huwag mo naman palayasin, di ba? Yun, ipakitaan mo siya ng maganda. Ganun ang ginagawa ko. Kasi parang bisita ko yung mga pasaheros na papasok sa sasakyan ko. At saka hindi lang yun, sila yung magbibigay ng pera. Para sa ganun, mayroon akong gagamitin sa pamilya ko. Yun, kaya ang ginagawa ko, minamahal ko yung mga pasaheros ko. Kaya kapag may time na yung pasaheros ko may pinagdadaanan, ang ginagawa ko, hindi na lang ako umiimik para hindi na lalala, di ba? Kasi may time kasi na pagpasok niya, mas lalo na kapag sinabi niya yung lugar, siyempre ang gagawin kasi namin, hindi yung pagkasabi, takbo na kami, hindi. Talagang klaro naming maigi yung lugar na yon, kung saan banda doon. At saka minsan kasi baka mamaya iba yung dinig namin, iba yung pinuntahan namin, mas mahirap yun. Kaya ang ginagawa namin klaro namin, may time kasi na gano'n na paseros na pag tinanong mo ulit na ganito ba yung ganito, parang nakakan sila na hindi ko alam kung anong na tumatakbo sa utak nila, na parang naasar sila. Ganon, kapag ganon ang ginagawa ko, basta tanungin ko lang, kapag iba yung sagot niya, ma'am, mas maganda, ma'am or sir, mas maganda naman yung yung sisiguraduhin ko kung saan tayo banda, kasi baka mamaya iba yung dinig ko, iba yung mapuntahan natin. Ganun yung na-explain ko sa pasaheros ko, hindi ko sinasabayan. Kasi mahirap yan, pag sabayan mo, sigurado mo na mag-aaway kayo. Ganun, kaya sa akin, magmula naman nung nagbiyahe ako ng taxi, meron naman ako na nakasagutan, pero hindi naman ganun na talagang, parang ginawa ko doon, dinipensahan ko lang sarili ko. Dahil mayroon kasi yung mga ibang pasaheros na ang tingin nila kasi sa mga taxi driver, mababa. Yun, parang mababa kami. Hindi nila iniisip kung ano yung kasi pare-parehas lang naman kami, di ba? Kami, lumalaban kami ng patas. Yun. Kaya may mga pasaheros kasi na ganun, porket sumakay sila ng taxi, kala mo kung sila na yung may-ari. May mga ganun kasi na pasaheros. Pero sa akin, hindi ko na hinahayaan ko na yun pag ganun. Pero kapag nakita ko naman na parang iba yung galaw niya, na parang binababa yung pagkatao ko, ibang usapan yun. Talagang yun na talagang sumasagot ako sa kanila. Pero kung nakuan mo lang na parang nairita lang, pabayaan mo na para hindi na lalala. Kasi alam naman natin na sila yung bumibigay ng ikakabuhay natin. Pero naman, other side naman, kailangan din sana naisipin naman nila na kaya nandito na sila sa sakyan, hindi porket nagbayad sila parang sila na may-ari, hindi sana. Kasi ihatid naman namin sila na safe kung saan sila pupunta. Kasi kung tutuusin mo, pag pumasok rito sa loob ng sakyan, hawak mo na yung buhay niya. Kapag may gano'n na driver na pinapagalitan ng pasaheros, baka mamay maburyong siya. Alam naman natin yung daanan dito sa Baguio, puro bangin, pwede niyang ihulog yan. Na isasama niya yung pasaheros niya pag naburyong yan. Kaya sa akin, kapag sumasakay ako ng taxi,
kinakausap ko kan kahit na ang ginagawa ko, hindi ko sinasabi na taxi driver din ako. Para tignan ko rin kung ano yung asal din ng taxi driver na sasakyan ko, ganon ang kwan ko. Pero pag nakita ko naman na parang iba yung kapag kinausap ko, hindi umimik, hindi na ako magsasalita, ganon din ang kwan ko. Iniintindi ko rin yung kalagayan niya kasi taxi driver naman ako eh. Ganon yung ginagawa ko. Kasi baka mamaya mayroon naman siyang problema na kan, di ba? O kaya di niya narinig yung tanong mo, ganon yun. Kaya kailangan lang na yan na kan, intindihan lang. Kaya sa akin yung almost 3 decade, almost 30 years na taxi driver ako rito sa Baguio. Kahit na isa, wala naman akong nakaaway. Tsaka tingnan nyo yung lisensya ko ngayon, 10 years yung lisensya ko. Yung iba 5 years lang, yung mga may violation, may mga kaso, 5 years lang sila. Sa akin, 10 years yung lisensya ko. Kaya proud akong sabihin na 10 years yung lisensya ko. Dahil ibig sabihin nun, hindi ako pasaway sa kalsada. Sumusunod ako kung ano yung rules ng Baguio. At saka walang nagdidemanda, nagre-reklamo sa akin dahil nga yung ganito yung style ko na iniintindi ko yung paseros ko. Yan, mayroon na naman.